Hello, isang pagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So, narito na naman po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong right there with us. Ang verse po natin ay mula po sa Matthew chapter 14 verse 17. Ang sabi po, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. So ito po yung time na yung nagpakain po sila ng 5,000 po. So basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. She was completely focused on the top shelf, where the glass of jars of spaghetti sauce sat. I'd been standing beside her in the grocery aisle for a minute or two, eyeing that same shelf, trying to decide, but she seemed oblivious to my presence, lost in her own predicament. Now I have no problem with top shelves because I'm a fairly tall man. She, on the other hand, was not tall, not at all. I spoke up and offered to help. Startled, she said, "Goodness, I didn't even see you standing there." "Yes, please help me." Oh, the disciples had quite the situation on their hands. Hungry crowds, a remote place, and time slipping away. "It's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Sa Matthew chapter 14 po yun, verse 15. When challenged by Jesus to take care of the people themselves, they responded, "We have here only." Yun nga po yung nabasa natin sa 17, ano po. "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. All they seemed to be aware was their lack. Yet, standing right beside them was Jesus, not just the multiplier of bread, but the bread of life himself. We can get so wrapped up in our challenges and trying to figure them out for ourselves with our often limited perspective that we miss the abiding presence of the risen Christ. From remote hillsides to grocery store aisles and everyone else in between, He is Emmanuel, God right there with us, an ever present help in trouble. Whenever we are, whatever the challenge, Emmanuel is with us. Amen. So yung kwento po dito sa ating Our Daily Bread, meron pong babae na nasa grocery store siya. Tapos nakatingin siya dun sa top shelf. So nakaka-relate ako kasi ganun din ako. Yung mga bonsai, Nakatingin siya dun sa top shelf ng mga spaghetti sauce. Hindi niya abot. So mga ilang seconds siyang nakatingin lang doon. Tapos hindi niya napansin, nakatayo sa kanya yung author, nakatayo sa tabi niya. Matangkad yung author, At yun din yung tinitingnan niya, yung spaghetti sauce. So, itong author natin ay nagde-decide siya kung bibili ba siya o hindi. Tapos nakita niya yung babae. Parang lalim ng iniisip niya habang nakatingin doon. So, nag-offer siya ng tulong. Sabi niya, "Kailangan mo ba ng tulong?" So, nagulat pa siya na, "Ay, andyan ka pala. Sige, sige, please, tulungan mo ako," sabi niya. Sabi ng babae. So, kinuha niya, inabot niya yung spaghetti sauce at binigay niya dun sa babae. So, na-compare ito ng author dun sa situation nung mga disciples, nung sinabihan sila ng Panginoong Jesus na sila ang maghanap ng pagkain para dun sa mga tao, So, 5,000 men yun, wala pa yung women and children. So, ang meron lang, sabi ng mga disciples, nung tinanong sila ng Panginoong Jesus, ang sabi nila, "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. So, alam nila kung ano yung kakulangan kasi ang pagkakasabi na "we have here only," ito lang ang meron. So, most of the time, sabi po dito sa atin, masyado tayo nakafocus dun sa kulang na hindi natin na-realize na yung help na kailangan natin andyan lang sa tabi natin. Parang yung babae dun sa story. Masyado siya nakafocus dun sa top shelf na hindi niya abot. Without realizing na meron ng mga matangkad na nakatayo sa tabi niya. So sa atin po mga Kristiyano minsan, focus na focus tayo kung ano yung wala sa atin. Focus na focus tayo dun sa kulang sa buhay natin without realizing na ang ating provider andyan lang sa tabi natin, lagi nating kasama.
At lagi naman siya nag-o-offer ng tulong niya. Kailangan lang tanggapin natin, hingin natin yung kanyang tulong at tanggapin natin yung tulong na ibinibigay niya. So minsan masyado tayong nabibisi sa mga problema, sa mga challenges, at masyado tayong busy sa pag-iisip kung paano natin ma-overcome yung mga challenges na yun. Katulad dun sa babae, siguro iniisip niya pa, paano ko kaya abutin to? Akit ba ako dito sa shelf? Magtatawag ba ako ng staff doon sa store, ganyan. Nag-iisip agad tayo ng paraan na kung paano natin masosolve yun in our own way. Ano po, samantalang ang Diyos, andyan nga kasama natin siya eh. He is Emmanuel. God is with us. Ano po, so lagi natin siyang kasama. Saan man tayo mapunta, ano man yung ating sitwasyon, lagi natin siyang kasama. Sabi nga dito, from remote hillsides to grocery store aisles and everywhere else in between, He is Emmanuel, an ever-present help in trouble. So, wherever we are and whatever the challenge, Emmanuel is with us. Hindi niya tayo pababayaan. So, katulad doon sa mga disciples, yung sinasabi nila na uh, only 5 loaves of bread and 2 fish, nung ipinanalangin ng Panginoon at ipinimigay nila dun sa mga tao, ano po, nakakain lahat, na busog lahat, meron pa silang 12 baskets na natira. So, ganun po mag-bless ang Panginoon, ganun po tumulong ang Panginoon. So, huwag tayong mag-alala pag kulang. Ibigay lang natin sa Panginoon, hayaan natin na siya ang tumulong sa atin, siya ang magkasya niyan, siya ang gumawa ng paraan. Ano po, ipaubayan natin sa Panginoon. So, wag nating papangunahan yung kanyang kasagutan. Kadalasan dahil nga kulang tayo sa pananampalataya. Minsan, itatry din naman natin na, sige, I will trust you, Lord, ganyan. Tapos, habang palapit na palapit yung deadline, stress din, palaki din ang palaki yung stress natin. And in the end, ginagawan pa rin natin ng paraan. Ano po, na para bang hindi kayang gawa ng paraan ng Diyos. So, nawa, sa atin, ano po, maano po natin yan na lagi tayong umasa sa Panginoon kasi He is always right there with us. At yung pangako niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Ano po. So, nasa sa atin na lang kung tatanggapin natin yung help na ibinibigay niya at kung mananangan tayo sa kakayahan niya at sa kapangyarihan niya. Ano po. Kung mananampalataya tayo sa nakikilos siya. So, amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat po, Lord, na nariyan ka po lagi at kasama namin, Panginoon. Salamat that you are Emmanuel, God right there with us. Maraming sandali po sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin nakikita, Panginoon, na andyan ka, laging naka-extend ang iyong mga kamay para tulungan kami. Mas madalas pa po na nakafocus kami sa aming mga problema, sa mga challenges na kinakaharap namin, at doon sa mga kakulangan namin, Panginoon. Nakakalimutan namin na nariyan ka pala, Panginoon. Ikaw ang aming great provider. At hindi lamang multiplier ng tinapay, kundi you are the bread of life, Panginoon. Kaya always remind us, O Lord, in times of trouble, in times of challenges, in times of lack, nawa, Panginoon, ay maalala namin na nariyan ka, ang aming helper, Panginoon, ang aming great provider. And help us to trust in you and in your ways, Panginoon. Madalas po na mas prefer pa namin na kami ang gumawa ng paraan on our own ways, on our own wisdom, Panginoon. Hindi namin inaantay, Panginoon, yung inyong pagkilos, which is much better pa po, Panginoon, kesa dun sa aming mga ginagawa. So, nawa, Panginoon, turuan niyo po ang bawat isa, hubugin niyo po ang bawat isa sa amin, na sa inyo po muna unang lumapit, Panginoon, at magtiwala po sa inyo ng buong puso, Panginoon, magantay po sa inyong pagkilos at pagtulong na ipinangako niyo sa amin. Salamat, O Lord, sa patuloy na pagpapaalala through your words. And nawa, Panginoon, sa maghapon din po ito, O Lord, patuloy niyo pong iparamdam sa amin, ipaalala sa amin that you are right here with us, Panginoon. Nasaan man kami, nasa workplace man, nasa school, sa tahanan, sa kalsada, saan man kami ngayon, Panginoon.
You are right there with us, Panginoon. Kaya purihin ka, O Lord. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay at sa lahat ng tulong na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin sa iba't ibang challenges namin sa buhay. Salamat po muli, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba in Jesus' name. Amen. Ayun, maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.